Hi guys, good morning. Welcome back to another vlog. Pero this vlog will be different. We're gonna talk about my online dating experience. Parang vlog style na may pagka Q&A, na may pagka story time. Hey subscribers, disclaimer, this video is for 18 and above only. If minor pa kayo, if kids pa kayo na nanonood sa akin, I suggest go to a different video. Madami pa tayong different videos dyan. This video is for those na legal age na. Okay? Okay. The reason bakit gusto kong gawin to kasi sa mga subscribers na fina-follow ko, bakit panay kayong broken-hearted? Like, nakikigaya kayo sa akin na broken-hearted, ha? Parang matagal ko na din sinasabi sa inyo na you guys grew up with me. Some of you look up to me as a kuya. Parang gusto ko lang i-share yung experiences ko and yung mga pagkakamali ko para hindi nyo na din gawin, di ba? Para natututo kayo sa pagkakamali ni Kuya Zed. Hey guys, disclaimer lang ulit. Ayan, baka magtaka kayo, anong broken-hearted, Kuya Zed? This vlog was filmed more than a year ago. Last year ko pa siya film nung broken-hearted talaga ako. I just want to put it out there. Late upload lang po ito. Pero it's still a nice vlog and I feel like it would help a lot of you. Kasi nga, pansin ko nga, bakit parang broken-hearted karamihan sa inyo? So, enjoy. Ni-notes ko actually lahat ng gusto kong i-share dito. Bibigay ako ng mga tips, mga dating ex ko, mga horror stories, and syempre, ikukwento ko na din yung mga date mismo. Abangan nyo yung kwento about do sa mga nakadate ko. Story time. Growing up, I never downloaded any dating apps. Zero talaga. As in, wala akong dinownload na dating app sa buhay ko. Parang sinabi ng mga friends ko, ba't di mo i-try? Try mo para lang may makausap ka, ganun. I actually downloaded Bumble. This video is sponsored, charot. Hindi mo. Hindi mo tayo sponsored ng Bumble. I wish. Ito yung dating app na dinownload ko, which is Bumble. I felt like this was the safest na dating app na pwede kong i-download. So, dinownload ko siya bilang overcompensator. Sinetup ko yung profile ko. Ayan, i-reveal ko sa inyo yung profile ko. Wait lang. Dito ko siya ilalagay. Josh, age 24, industrial engineer. My bio. Oh, I leave quite an impression. 5'9" to be exact. IG at Cedric Elihio. Super nilagay ko agad yung Instagram ko, which is hindi naman dapat. I'm looking for fun casual dates, ambition, confidence, and humor. Ayan, hindi ko nilagay ng life partner kasi parang I feel like sa dating apps, hindi talaga dito mahahanap yung life partner nyo. I mean, possible. Like, look at Ray Hermar and Miggy, diba? Josh loves coffee. Badminton, foodie, dogs, reading. Tapos ayan, ito na yung overcompensating part. Ito yung mga prompts. Send me a like if you know a great spot for coffee. I'm down to try your favorite coffee place. Go cafe hopping. Take cute pics. PS, I judge people based on their coffee order. Akala mo talaga, diba? Super overcompensating. Next, when I unplug, I like to read, and read. Books are your only rival for my time and attention, to be honest. Tell me what's your favorite book. And lastly, ayan, picture ni Archie. I'm hoping you will get along with my dog because if not, you're out. Autopass if you have any dog allergies. Sorry, my pop comes first. Tapos, ayan yung mga remaining na photos. Top artist lang sa Spotify. So that is my Bumble profile. First of all, medyo madami ding subscribers na nakakita sa akin doon. Kapag nalaman ko na subscriber sila, matik ang reply ko is, oh no. Tapos, bye. Hindi ko na siya kakausapin. Parang, guys, we're not like that. Okay? Parang ilang months din ako sa Bumble. Pinaka-common na nare-receive ko na compliment is, ang cute ko daw. Ayan, puro cute. Bakit puro cute? Parang low-key sinasabihan akong pangit ng mga nakaka-match ko. Pero sinasabi daw nila, mukha daw akong baby boy, gano'n. As in, ganyan yung most common. Ang lagi kong nakukuhang first impression is, I look intimidating daw. Ha? Mukha ba akong nakakatakot? I've been in the app for more than 3 months ata. Pero feeling ko, alam ko sa sarili ko na hindi ko mahanap dito yung taong life partner na matatawag. Sa iba kasi, kaya sila nagde-dating app. Parang ginagawa nilang pang ano daw, pang boost ng ego, pang validate daw. I feel like parang mas bumaba lang yung self-esteem ko kasi feeling ko wala talagang nagkakagusto sa akin every time they talk to me. So yan, I'm gonna share with you guys also my tips if ever man na gusto nyong itry yung online dating. Pero, I really don't recommend it. If makulit kayo, ayan, bibigyan ko kayo ng tips. First one, a match doesn't mean anything. If feeling nyo parang kinikilig na kayo dahil nakamatch nyo si ganito ganyan, walang meaning yan. People on Bumble be like,
Ganyan lang yung mga yan. Nagsaswipe-swipe lang sila talaga. Most people don't even read. Yung in-effortan kong magagandang prompts kanina, parang wala ding kwenta kasi wala naman talaga nagbabasa nun. Auto-swipe left sa akin kapag walang laman yung prompts nila. Puro picture lang. Effortan mo naman ng konti, di ba? For me, it's very emotionally draining. In a way, nakakapagod ang online dating. Dati kasi parang feeling ko lover boy ako. Nung nag-online dating ako, parang nawala yung pagiging lover boy ko talaga. Legit naman hid ako with everything. Ang dali kong mangghost, which dati hindi ko naman ginagawa. Pero nung nag-online dating ako, parang apakadaling mangghost, apakadaling mag-ghost. Wala talagang attachment. If meron kayong attachment issues, wag na kayo mag-dating app. I swear, masasaktan lang kayo kasi ganun kabilis yung cycle. For example, meron kang nakamatch tapos nag-uusap na kayo for a while. Don't expect anything. If walang tangible, as long as wala pa kayo na pag-uusapan na exclusive kayo, na exclusively dating, nililigawan ka na talaga niya, or parang going there, kung wala pa kayong label, walang ibig sabihin yan, guys. Sinasabi ko sa inyo. Kahit nakausap nyo na siya ng 1-2 buwan, para sa kanila wala lang yan. So, sa online dating, matututo kang maging avoidant. Next are my dating icks. So, ito, sobrang dami kong ick when it comes to online dating. First of all, ayoko yung mga parang bobo kausap. Guys, gets ko bakit single ka ngayon. Kasi parang wala kang kwenta kausap. Like, it's painful. It's physically painful to talk to you. Alam mo yung convo namin, pasok na ako trabaho, umuwi na ako. Like, walang substance. Legit update lang. Wala pa man kayo. Aren't you gonna get to know me? When are you gonna get to know me? Pinaka-ayaw ko talaga canceling plans. Lalong-lalo na sa first date. If you cancel sa first date, I mean, kung emergency, okay, sige, go. Pero kung wala naman talaga, like nag-cancel ka lang na you come up with a lame excuse, I'm not gonna give you a second chance. Ang experience ko pa dito, legit the same day, papunta na ako, tsaka siya magka-cancel. I mean, sa akin wala naman kasi kaya ko naman gumawa ng panibagong lakad. Like, sino ka ba? Di naman iikot yung mundo ko sa'yo. I vlogged that day. If alam niyo yung vlog na vision board, ayun, that was the day. Papunta na ako dun sa meeting place. Tapos nag-cancel siya out of the blue. Kasi sinasabi niya, I'm not feeling well. Hello! That is the lamest excuse. Gamit na yan. Be creative naman. Gumawa naman kayo ng panibagong excuse, di ba? Most used na excuse for canceling a date. I'm not feeling well. I'm feeling under the weather. Ano muna tayo? Rain check. Alam ng mga friends ko yan tsaka ng family ko, I hate canceling plans talaga. Kapag nakaset na yung utak ko na yun yung gagawin ko for that day, I hate canceling. Gagawin ko yung lahat, matuloy lang yung lakad na yun. Ang funny nga doon sa mga nag-cancel ng plans sa akin, following days, sinasabi nila, can we reschedule? Can we reschedule na lang? I really want to know you, ganyan-ganyan. Tapos, kahit in-unfollow nyo na yung isa't isa, nag-review pa din sila ng stories, ganun. You had your chance, you blew it. I'm not gonna give you a second chance. Not this early. Sa early stages ng dating, sinasabi nila, people put their best foot forward. Sa isip-isip ko naman, is that your best foot forward? Kung yan yung best foot forward mo, what more kung hindi mo pa pinuput yung best foot forward mo? Ito, medyo unserious. You will never catch me dating a Leo and a Cancer. Oh my gosh, no. Kapag nalaman ko na ang zodiac sign niya is Leo or Cancer, I'm out. Goodbye. I can't. Sorry sa mga Leo tsaka Cancer dyan. Pero ito yung experience ko, no? Yung mga Cancer talaga sila. Literal. Cancer sila. Kaya, ay, nako. Definition of emotionally draining. Ewan ko, yung mga Leo mahilig mang breadcrumb. Malalove bomb ka, tapos parang maiiwan ka sa ere. Tapos when you're about to detach, ilalove bomb ka ulit. Parang ang lala. Di mawawala ang horror stories when it comes to online dating. Earlier this year, we actually went to Hong Kong with my sister and with Val. Diba? Nakita nyo yon. Tapos, one time, meron akong naka-match sa Disneyland. Filipino siya. Attractive naman siya. Like, hindi ko siya makakamatch kung pangit siya, be. I really thought dahil nasa Disneyland kami, magiging wholesome, tapos makakadate ko siya there. Parang ganun yung mentality ko. Nagkausap kami from morning hanggang hapon. Tinigilan ko na siyang i-chat nung pasakay na kami ni Val dun sa Grizzly. Yung Grizzly Bear Ride. Ayan. Sa mga nanonood talaga ng vlog ko, maintindihan niyo yung sequence ng timeline. Akala ko talaga wholesome, makikipagkita siya sa Disneyland, tapos
tapos magde-date kami, magro-rides kami, ganun. Be, ang lala, Pinoy pa to Nagtatrabaho siya sa Hong Kong Disneyland, tas ang trabaho niya doon parang yung nasa parade. I don't know kung alin siya doon sa parade, kung mascot ba siya or dancer sa parade. Tas taga Pampanga pa. Nagulat ako yung sa mga pinagsasabi niya, like, I was taken aback. Gusto niya sa Disneyland. Guys, I don't know kung saan niya ako gustong dalhin, kung sa quarters ba nila ng mga staff. Basta, ganun. Natakot ako guys, like legit. Yung last yung chat sa akin, nakita mo ba ako? Ganyan siya. Sabi ko, ako naman delirious ako. Nag-rides kami ni Te, natatakot na ako. Anong nakita daw? So, nakita niya ba ako? Sabi ko, wala man lang first date. Kain muna kami somewhere. Wala. Di ba kami nagmi-meet? Ginost ko na siya. Hindi ko na siya na-replyan talaga. Tapos nag-enjoy na lang kami ni Val. Sa Disneyland talaga, be. Grabe, crazy people. Meron din ako nakamatch sa Bumble ng mga HIV positive. Actually, parang it's more of a tragic story kung ano yung nangyari sa kanila. Vaguely ko na lang kakwento kasi it's not my story to tell. Lalong-lalo naman di ako mag-name drop. I-explain ko yung nangyari sa kanila para you get an idea what crazy lengths people do. Na-appreciate ko naman dito sa mga nakamatch ko. They're honest. Pareho silang parang undetectable. Parang ako mismo, aminado ako sa sarili ko na hindi ako well aware when it comes to HIV. Lalong-lalo na ngayon, hello, nakita nyo naman yung balita, di ba? Ang bump ng HIV cases, which, dinedefend ng mga people yan. Kaya daw dumami yung cases ng HIV kasi mas madami nga naman nagpapatest. Which is true. Hindi na siya nakakahiya. It's not something to be shameful about. Yung magpapatest. Gets ko yung part na yon. Pwede. You guys have to understand that there are people na they don't practice safe sex. Nakakapikon yung iba. Nananadya ikalat yung sakit. Kaya ko siya na-consider na horror story kasi iba, aware na silang may HIV sila. Tapos talagang legit kinakalat nila. Yung una kong nakamatch na nagsabi sa akin na HIV positive siya, he was taken advantage of. Minor pa siya at the time when he got HIV. Older guy. I don't know kung saan niya na-meet yung person na yon. Pero yun, na-take advantage lang daw siya as a minor. Parang syempre, medyo uto-uto pa tayo nung bata tayo. Na-take advantage daw siya. Tapos dun siya nahawaan nung much older than him daw. The second one naman na naka-match ko na HIV positive din. He was in a 2-year situationship. First of all, sabi ko, hala, bakit pumayag ka na 2 years ang situationship? Like, walang label and anything. Feeling niya naman daw, parang hindi na kailangan ng label. Yung ka-situationship niya na yon was sleeping around. Akala ko sa mga libro lang mababasa yung mga ganitong crazy stories. Kaya gusto ko din i-share tong video na to about online dating. Not to encourage you na mag-online dating kayo, mag-sleep around kayo. No. I'm trying to share my experience para meron din kayong matutunan dito sa vlog na to. Sobrang sad nang nangyari dito sa mga nakamatch kong to. I wouldn't wish it upon anyone. Yung mga nakamatch kong to, they're actually lovely people. Mabait sila. They're very innocent. Gusto ko man supportahan talaga yung narrative na oo, baka nag-spike lang yung cases dahil nga madami na nagpapatest. We also have to look at a different angle. Madaming hindi aware sa HIV. People are literally sleeping around. Pati ako, I'm still learning about these things. Pero I really wanna share kung ano na yung nalalaman ko, kung ano na yung mga na-experience ko. Kasi grabe, this is a scary world. As your kuya, ako kasi personally, I don't sleep with someone unless there's a genuine connection there. Alam kong I can trust you. Hindi naman sa nagmamalinis. Kasi baka isipin nyo, nagmamalinis si Kuya Sid. Sa mga viewers ko dyan, you guys are also dating. Kahit yung mga admin ko parang iba-iba na yung jowa nila. Like, nadatnan ko si ganto, tapos si ganto. No judgment. If di talaga nag-work, wag pilitin. Ang gusto ko lang naman sabihin is mag-ingat kayo. Yun lang. I shouldn't be throwing a fit kasi I'm out of the dating scene na. Bakit ako nagwo-worry? Ganon. Most ng mga viewers ko are younger than me. Yung mga older than me din, pwede din naman sila matuto dito sa video na to. Okay, I feel like dito kayo pinaka-excited. The dates. Ayan. This is the tea you have all been waiting for. I've dated a lot of people. Ito nyo naman, libo-libo yung likes ni Kuya Sid. Ang funny nga. Shout out Nanay Sarah Cafe. Kasi siya talaga naka-witness most ng mga naka-date ko. Kasama ko si Val tsaka si May. Nag-dinner kami dito sa Nanay Sarah. Tapos sabi nung waiter doon, "Sir, saan po yung kasama niyong pogi last time?" Sabi ko, "Sino doon?" Sabi, kasi ang dami kong dinala dito kasi
First of all, it's convenient for me. Walking distance lang dito yung Nanay Sara Cafe. Shout out Nanay Sara. Nakita niya lahat ng nakadate ko. Ito mga kakwento ko, these are the significant ones na lang. Yung mga iba parang irrelevant na. Pero mga category. Ayan, may mga category tayo. So first is yung mga bisexual. Promise na stress ako sa kanila. One time I dated this bisexual guy. Multiple times. We went on multiple dates. Tapos, a few days after, he went on a date with a girl. So I go, oh my gosh, Val, how will I don't know how to feel, I don't know how to act. Basta hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi, paano ko lalaban? Okay lang sana kung may nakadate siyang lalaki din pero may laban ako doon. Yung babae nakadate niya, sobrang ganda. Influencer levels ang Instagram ng girl. Val, game over. Paano to? Sabi ko, paano ko lalaban? Madaming meron siya na wala ako. And vice versa. Sabi ko naman, anong gagawin? Hindi ko alam anong gagawin. Ang ginawa ko, I quit. Ang hirap na nagde-date ng bisexual kasi lalo na ako seloso ka. Seloso ako Lahat pinagseselosan mo, ganun. Next are the baristas. Ayan, I don't know if you've watched yung Hong Kong Hall na video pero may road trip sa Subic part yon. Ine-expose na naman ako ni Val. Mahilig daw ako sa barista. Na-realize ko din, ang dami ko ding nakamatch and nakausap na barista. Meron nga ako nakamatch sa Starbucks Malolos, sa Starbucks dito sa San Fernando. 5 yung nakita kong barista ng Starbucks Guagua sa Bumble. Tas 3 doon nakamatch ko. Kasi meron silang parang folio na merong recipes ng Starbucks drink. Yung isa sinend niya sa akin yung recipe ng parang chocolate drink siya. Sabi ko, huy, wala ka bang NDA? Okay lang yan. Ako naman yung manager dito. Sabi, okay, sige, when you get in trouble, it's not my fault. Bakit ba hindi nag-work doon sa mga barista? Hindi kasi yung mga barista, straight hours yung hindi nila hawak yung phone nila. Ang hirap makipag-get to know kapag walang time makipag-usap sa'yo. Syempre pag uuwi ang mga yan, pagod kasi nakatayo sila almost the whole day. Ayoko naman i-disturb yung pahinga nila. Next one is the gamer. Ayan. Kasi syempre hinahanap ko yung mga people that have the same hobbies. One hobby of mine is gaming. Nakahanap naman ako ng gamer, so we played Marvel Rivals. Nag-enjoy ako kasi parang pareho kaming bano dun sa laro. Ang funny lang ng experience ng Marvel Rivals. Tapos ayun, sabi ko, nagyaya siya. Di ba nagbabalo ka dati? Tara, sige. Buhatin kita. Sabi niya pa, niyayabangan niya pa ako. Bubuhatin niya daw ako sa Valorant. Ending. Ako ba nagbuhat sa kanya, guys? Nagulat siya kasi yung kills ko. 20 plus, parang nasa 28 nga ata ako pala magpapabuhat. Sabi niya, akala ko ba hindi ka marunong? Tapos nagulat siya, line up ako kay Killjoy. Pero anyways, ayun. I hope he's doing good. Next is the artista. Oh, gulat kayo, no? May artista, no? Actually, nag-artista pa lang siya. Parang nepo baby siya, kumbaga. Kasi sikat na sikat yung grandmother niya ba? I don't know kung mother niya or grandmother niya. Basta sikat na artista. I don't know. It just didn't work out kasi walang oras to talk. I think nagte-training siya ng vocal training, dance training, and all. Nagtatanong nga siya lagi kung anong camera gamit ko, kung maganda daw ba yung camera na gamit niya. Guys, yung vlogging equipment niya, grabe. Parang 250,000 worth yung camera niya. Like, sabi ko, oh my gosh, okay. Speaking of artista influencer types, let's talk about the influencers. Ayan, meron. May nakamatch ako mga influencers. Tapos yung influencer na to, na-recognize ko siya right off the bat. Sikat siya na creator sa TikTok. Nagpo-post siya sa TikTok ng awareness ng paggamit niya ng PrEP, ng HIV awareness, ganon. Sabi ko, very good. Wala, hindi lang kami nag-usap. Like, ayan yung sinasabi ko sa inyo na a match doesn't mean anything. Na-match namin sa isa, hi, hello. Walang pinatunguhan yung conversation. Next is the throuple. Yes, you heard it right. The throuple. At first, minatch ko siya kasi he kinda looks like my ex. Like, low-key. Kakilos niya, ka-features niya. We talked. One time, chinat niya, I'm so excited for you to meet my boyfriend. It's like, boyfriend? Ha? Sabi ko. Tapos binasa ko ulit yung profile niya. Nagulat ako, OMG, hindi ko nabasa na you're looking for a throuple pala. It's like, crazy. Crazy times. Bakit pati sa dating app may naghahanap ng throuple naman? If you guys don't know what a throuple is, 3 tao sila sa relationship. Hindi ko alam kung paano set up nun, kung nasa GC ba sila. Like, I love you both. Ganun ba? Or good morning to you too. Parang gano'n. Hindi ko get yung setup. Pero ayun. Ang story naman nito, asexual daw yung boyfriend niya. They're in an open relationship pero
ultimately, throuple talaga yung hinahanap nila. So, yung hinahanap yung throuple is for ano lang talaga, for sexual purposes lang talaga. Parang ganon. Kasi nga, asexual yung boyfriend niya currently. Sabi niya naman, oo, kaya, okay, bye. Ayan din yung sinasabi ko sa'yo, hindi kasi nagbabasa. 'Di ba? Ako din hindi kasi nagbabasa ng profile, kaya hindi nabasa na throuple pala ang hanap. Sabi nga din ni Val, gaga ka. Tigilan mo yan, sabi niya, kasi anxious attachment ako before. I mean, I feel like until now, pero I'm working on it. Sa therapy ko, yun talaga yung inayos namin from being an anxious attachment to secure attachment. Next naman are the architects. Ayan. Architects kasi dalawa sila. Ang malala pa dito, malaman-laman ko, nagkapas tong dalawang architect na to. Hala, crazy. Crazy small world. Sabi ko, mag-ex silang dalawa. The first architect, ito medyo matagal-tagal ko din siyang nakausap. Busy siya sa work niya. Kasi sa mga architect ata, kailangan mo muna mag-work ng, I don't know, kung 2 years bago ka makapag-take ng board exam. Architect number 2 naman, busy siya na nagre-review na for boards. Pareho sila ng dahilan bakit hindi nag-work eh. They're expecting too much while giving less. Kapag sila yung busy, kapag sila yung walang time, okay lang sa akin, sige, do your thing. Pero kapag ako na yung na-busy, naghihimutok sila be. Hala! Double standards. Kapag kayo yung wala oras sa akin, ako okay lang. Pagpapasensyahan. Kapag ako ang na-busy, kung ano-ano naman nagsasabi niya, ay, lalo na dun sa first one. Kasi the first one, nag-open up talaga ako dun. Shinare ko talaga what happened to me. Tapos, gagawin niya sa akin yun. Parang, I felt betrayed. Sobrang lala, promise. Kasi busy din naman ako eh. Meron akong influencer job. May actual job ako. May TikTok pa. Ang dami kong pinagkakabalahan sa buhay. Ayoko na silang pag-usapan. Magsama sila. Sila na lang dalawa. Next one is the sad boy. Grabe tong sad boy na to. Nakadate ko siya dito sa Nanay Sara Cafe. Malayo yung gate ng subdivision dito sa house ko. So, nagdala ako ng car hanggang doon sa gate ng subdivision. Tapos, after nung date namin, nakamotor kasi siya. Maganda yung motor niya. Like, I don't know if NMAX ba yung motor niya or yung counterpart. In-insist niya na ihatid niya ako. Sabi ko, okay lang naman. Okay, sige. Hinatid niya ako sa bahay. Naalala nyo? Asan yung sasakyan ko? Nandun sa gate ng subdivision. So, pagkaalis nung guy, naglakad ako papunta sa gate ng subdivision, kinuha ko yung sasakyan ko. Di ba? Amazing. Actually, maganda naman yung trabaho nitong guy na to. Like, manager siya sa isang well-known fast food chain. Nagtataka ako, one day, konti-konti yung topic namin, buti ka pa, ang bata mo pa, ganyan. May sarili ka ng bahay, may sasakyan ka, ganyan. Ako naman si Comfort, meron naman tayong mga kanya-kanyang path sa buhay. Sabi ko, ganyan. As in, ulit-ulit siya. Buti ka pa, ganyan. Ang bata mo, ang dami mong nararating sa buhay. Buti ka pa, settled ka na, ganyan siya. Hey, Diyos ko naman. Una sa lahat, maganda yung trabaho niya. Tapos, he's not much older than me. Nasa 25, 26 pa lang siya. Ako 24 eh. Parang okay ka na in life at tato ko, nag-uumpisa pa lang. Crazy ka. Don't feel bad, huy, sabi ko. Sabi ko nga, you're actually doing better than most people our age. Manager ka din, huy, sabi ko. Manager naman kasi talaga siya. Tapos sabi niya, mas naman ikaw, no? No need to compare naman kasi as cliche as it sounds, may iba-iba tayong paths in life. Nilibre niya ako, as in yung bill namin like almost 2,000 pesos. Nilibre niya ako. Tapos sabi ko, bawi ako next na magkikita kami. Never na nagka-next time. Fast forward, nasa Salcedo ako. Nag-story ako ng Salcedo. Nag-reply siya sa story ko, sana maranasan ko ulit mabigyan ng flowers. Sabi ko, hoy, ang sad boy talaga siya. Like, I can't stand it. Sayang, gwapo pa din naman to. Like, sa lahat na nakadate ko, nandun siya sa pinakataas din. Ang sad boy, na stress ako sa kanya talaga. And lastly is the almost. Oh, Huya said, bakit the almost? Anong nangyari? Bakit hindi natuloy? If ina-follow nyo ako sa ibang social media, you would know this guy. Na hard launch to. We really connected. Super bilis din namin mag-click nito. Ay, shit, destiny. Diba? Parang, hindi din pala. He was nice. Pero ang problema kasi, flight attendant siya sa isang prestige airline abroad. LDR if ever. Hindi ko naman love language ang physical touch. So, okay lang sa akin. Most of the time, magka-video call kami. Talagang gumagawa siya ng oras, maka-video call lang ako. Kahit pagod na pagod siya from work, ang unang-una niyang gagawin pag nagka-internet na siya or nagka-data na siya, nagka-wifi, is tatawagan ako. Kapag may layover siya sa ibang bansa, basta may wifi, tatawagan ako niyan. Like,
lagi siyang nagko-call kasi gusto niyang magkausap kami. Nakaka-touch talaga. Like, na-touch ako doon. Dito mo malalaman na interested talaga yung tao sa'yo. When they make time. Kahit patulog na lang siya, magko-call pa siya sa akin. Lalo-lalo na flight attendant siya. Sobrang hectic ng schedule nila. Kahit nga pag nasa airplane yan, pag may wifi yung plane, nagko-call yan sa akin kapag naka-break siya. Iniisip ko na, ay, baka gusto talaga ako nito na seryoso siya sa akin. Ayaw niya daw panoorin yung vlogs ko, sabi niya. So sabi ko, bakit naman? Sabi ko, bakit? Doon mo nga ako makikilala sabi ko. Sabi niya, ayun nga gusto kitang makilala organically. Ayaw kitang makilala sa vlog mo kasi feeling ko, I don't know yung exact explanation niya, parang pag pinanood niya yung vlogs ko daw, parang meron na siyang pre-existing judgment sa akin. Papanoorin niya lang yung vlog ko kapag magka-video call kami. Sabay naming papanoorin para if meron siyang tanong, masasagot ko, or if meron siyang gustong clarification sa mga sinabi ko sa vlog. We've been talking for a month na siguro nito. One time, parang, check nga natin yung Bumble profile niya. Nag-update pa ng picture sa Bumble. Kaya nagulat kami nila, Val. Bakit siya nag-update pa ng picture sa Bumble? Naghahanap pa ba siya? So, yun yung first red flag. Nung unang uwi niya sa Philippines, lagi siya nagno-note na nasa Pilipinas siya, na naghahanap siya ng lakad, nag-i-invite siya na umalis, like, not with friends, like, with new people. Ito na yung downfall talaga At dito na talaga nagkalabuan. Kasi nung pangalawa niyang uwi, ang dami niyang lakad kung sino-sino nang kinita niya. Mga friends niya, mga kabarkada niya, mga college friends, high school friends, childhood friends, mga gano'n. Basta, ang dami niya nang kinita, guys. Pero ako, willing akong bumiyahe para lang magkasama kami. Pero, parang hindi siya willing kitain ako. Parang kikitain niya lang ako when it's convenient for him. Parang nag-sked na siya ahead of time na magkita daw kami Holy Week. Hindi niya man lang kinonsider yung schedule ko na baka meron kaming family outing, which we actually did have a family outing noon. Off ako na willing siya makipagkita kung kani-kanino maliban sa akin. Nagno-notes na naman siya ulit. Nagno-notes na naman siya na nasa Pilipinas siya, nag-i-invite who wants to hang out, parang ganon. This guy tried to change me. Hindi kasi kami match ng aesthetic. Yung mga aesthetic niya kasi, parang mga minimalist, ganon. Yung mga boys on Pinterest, ganon siya. Ako naman, nakita nyo naman yung aesthetic ko, yellow, bright. Ayaw niya ng ganyan. Like, gusto ko nga, alis kami, naka-orange ako, ayaw niya. Pinabilhan niya ako ng mga Uniqlo shirt, sweatpants. I don't know if naabutan yung era ko sa Instagram na lagi ako naka-gray sweatpants tsaka minimalist na t-shirt from Uniqlo. Kasalanan niya yun. Napansin din namin nila Val na he always wants to be posted by me. Pero ako, hindi niya pinopost. Ako, sino-story ko siya. Hinard launch ko siya sa Instagram. Hindi naman ako naso-story. Hindi naman ako napopost. So, sabi namin, something's not right. Sabi namin ni Val, baka may iba yan, sabi niya. I mean, wala pa naman kaming actual label. Pero I thought, doon na papunta yon. Kaya nga, wag kayo mag-a-assume. Sinasabi ko sa inyo, wag kayo mag-a-assume. We've talked for 2 months, 3 months, I don't know. Nagkalabuan talaga kami nito nung huli. Ito talaga yung talagang breaking point ko. Nag-post siya ng thirst trap sa TikTok. Naka-brief siya, tapos yung bulge niya, kitang-kita. Tapos sabi ko, kinall out ko siya. Kumukuha lang daw siya ng validation or something. Sabi ko, wala na to guys. Sunod-sunod yung red flag. Talagang nagkalabuan kami nito. Kaya, ayun, I just gave up. Hinatid-atid ko pa sa airport to kasi nag-request siya na magkita kami ulit. Talagang kinlear up ko yung schedule ko. Naghanap ako ng driver para maihatid to sa airport. Tapos, gaganunin lang ako pero hindi nag-workout. So, ang gagawin natin, nasa Bumble na tayo. Let's go sa settings. Delete account. Didn't have a great experience. Delete account. Delete. Ayun na, wala na siya. I-delete na natin din yung Bumble. Okay, so that is my online dating experience. I hope you guys learned something from this. And I hope natuto kayo sa experience ni Kuya Sed. Sa 7 months kong pagiging single, ang daming happenings. Like legit, sobrang daming nangyayari. Yung mga kinuwento ko dito is yung mga online dating lang talaga. Sa ibang video ko na lang i-share yung iba pang mga nakadate ko. Strictly, ito yung mga sa Bumble lang talaga. This will serve as your Kuya advice. Would I recommend it? No. Pero kung gusto nyong itry, use this as your guide. Bye-bye!